po tayo sa ating Spokes Hour. Ako, ang dami kong gustong pag-usapan po, no? Unang-una, napanood nyo ba yung hearing ng Committee on Good Government na naman dun sa DepEd, no? Abay, itong si Franz Castro, hindi ko maintindihan saan mga kinukuha yung tapang na loob na sabihin, hindi ko matanggap na ang liquidation ng mga confidential fund ay sa pamamagitan lamang ng certification. Naku po, wag naman po tayo magmalinis. Ako po, galing ako sa Kongreso. Lahat po ng kongresista, lahat ng senador, isa lang po ang pinipirmahan. Isang paragraph lang po ang pinipirmahan kada buwan. I hereby certify that the funds received by my office were spent for a public purpose. Yan lang po ang pinipirmahan ng kongresista at mga senador para maliquidate ang kanilang milyong-milyong pondong nakukuha galing sa gobyerno. Kaya kapag narinig ko si Franz Castro na hindi ko matanggap ng confidential fund na katiting kung ikukumpira sa buwan-buwang nakukuha ng mga kongresista at senador, ay naku po. Ang sinasabi ko na lang ay wag na tayong maging hipokrito. Wala pong karapatan ng mga kongresista at mga senador na magsabi na hindi nila matanggap na ang public funds ay naliliquidate sa pamamagitan lang ng certification. Buwan-buwan po. Yan ang ginagawa ng lahat ng kongresista at ng lahat ng senador. Sabi nga nung ating kasabihan, no? Bago mo linisin ang putik sa mukha ng iba, linisin mo muna ang putik sa iyong sariling mukha. Lalong-lalo na sa mga nagpapanggap ng mga nagtataguyod na karapatang pantao pero kaalyado ngayon ng mga administrasyon na lumalabag sa karapatang pantao. Isa po yan sa ating gustong pag-usapan pero nasabi ko na po yung aking sentimiento. Magpakatotoo po ang mga kongresista. Bakit nyo pinagdidiskatahan ang confidential funds ni VP Sara na liquidated through certification? Kayo pong mga nasa Kongreso, lahat po kayo, walang exception. 318 congressmen, hindi ko alam po ilan na kayo ngayon, baka 330 na kayo at saka 24 senador. Ganyan po ang pagliliquidate ng pondo ninyo by mere certification. Now, ang isa ko pang gustong pag-usapan, lumabas po sa datos ng SWS na mas maraming Pilipino ngayon ang nagugutom. Abay, isang ayon sa datos, kukunin ko lang po ang datos ha. Ayun, itong datos. Ang datos ay, naku, nakaka-alarma ha. Ang datos po ay 22.9%. Isa sa apat na Pilipino ay nakaranas ng kagutuman. Ibig sabihin, sila po ay nagutom at walang makain ng kahit ano at least isang beses sa nakalipas na 3 taon. Isa sa apat na Pilipino po ang nakaranas ng gutom. Yan po ay matindi. At ito po ay, ang sabi nitong sa survey, pinakamatindi po ang pagdanas ng paggutom, 30% sa Mindanao, sa Visayas, 26%, at sa Metro Manila ay 21.7%. Okay? Ang Balance Luzon po ay 18.1%. Pinakakunting nagugutom dun sa Balance Luzon, 18.1%. Pero kung i-round off po yan, isa sa apat na Pilipino pa rin ang nagugutom or nakaranas ng pagkagutom dito sa nakalipas na 3 buwan. Ito po isang ayon sa survey na SWS. Akala ko ba ho, ang Pilipinas, pinakamalakas sa ekonomiya ngayon sa Asia. Bakit isa sa apat ng tao ay nagugutom pa? Pero ang mas importanteng tanong rito, bakit sa bilyon-bilyon na binibigay ng ayuda ng ating mga congressman at senatong, bakit naririyan pa rin ang pagkagutom? Alam nyo ba ho, na doon sa budget na aprubahan para sa 2024, 500 billion ang nakalaan para sa ayuda. Iba't ibang ayuda po yan. Yung traditional na 4Ps, yung AIX, yung TUPAD, at saka yung bago na AKAP na tanging si Speaker Romualdez lamang ang merong desisyon kung kanino ibibigay. Ang tanong, bakit sa kabila ng ganitong kalaking pondo ang ginugugol natin sa ayuda, isa sa apat na Pilipino pa rin ang nagugutom? Well, isa-isahin po natin ang mga posibilidad. Unang-una, talagang hindi sapat ang 500 billion para maging solusyon sa pagkagutom. Hindi po ako naniniwala. Tingin ko,
Kung ginastos po lahat yung 500 billion na yan o kung gagastusin lahat yung 500 billion na yan, dapat wala ng Pilipinong nagugutom. Dahil meron pa nagugutom, ano mga posibilidad? Unang-una, kinukurakot po nila. At yan po, marami ng dokumentadong kaso. Yung mga AIX, no? Mga ngako ng 5,000, pero ang ibibigay 1,000, ibubulsa ni Congressman yung 4,000. Dokumentado na po yan. Ang dami na pong napanood akong report sa telebisyon at yan po yung nangyayari, lantaran, lalong-lalo na dyan sa Mindanao. So unang-unang dahilan, kaya meron pa rin pagkagutom, bagamat sandamukal na ang ating binubuhos sa ayuda, corruption. Pangalawa, pinipili lamang ang recipients. Ang katotohanan po, kaya naman po si BP and mamimigay ng sarili niyang ayuda, bukod pa doon sa ayuda na binibigay ng mga iba't ibang departamento, kasi siyempre, habang kontrolado ng politiko ang pamimigay ng ayuda, ibig sabihin, ang bibigyan lang nila, kanila mga kakampi. May nakita nga po sa internet, ayan, no, nagrereklamo doon daw sa distrito ni Congressman Abante, ang binibigyan lamang ng mga ayuda at ng scholarship ay yung mga supporters ni Congressman Abante. Naturalmente. Kaya nga po nung naghain tayo ng kaso sa Supreme Court na ang ating kliyente si Behelica at kino-question natin ang pork barrel, abay sabi ng Korte Suprema, dapat sa implementasyon ng mga proyekto ng gobyerno, wala nang kinalaman ang mga politiko. Bakit? Kasi kapag pinakailaman ng politiko ang mga implementasyon ng proyekto matapos maisabatas ang pantaon ng budget, pupolitikahin. Ano ibig sabihin nun pagdating sa ayuda? Ibibigay lang naman nila yan sa kanilang mga supporters. At yung mga kalaban, pagkakaitan. Meron ba namang pinipili ang sitmura kung sinong magugutom? Kung ikaw ay supporter ni congressman or supporter ni senator? Di ba wala? Kaya nga po ang sabi ni BP Sara, kinakailangan tustusan pa rin ang ayuda na galing sa kanya kasi yung mga hindi nakakakuha, galing nga doon sa mga rinirelease ng ating mga congressman, dapat mabigyan din. Yan po ang pangalawang dahilan. Unang dahilan, korupsyon, hindi nakakarating. Pangalawang dahilan, pinipili dahil sa politika. Pangatlo, mali talaga yung ating polisiya. Baka hindi nakakatanggap talaga yung mga mahihirap. At syempre, nandyan na rin ang politika siguro ang dahilan. No? Pero baka hindi talaga naaabot ng ayuda yung pinakamahihirap sa atin dahilan kung bakit marami pa rin nagugutom. At yun nga po yung sinabi ko kanina. Kasi nga yung pagpili ng recipient, hindi siguro sang-ayon sa pangangailangan kung hindi, kung ikaw ay supporter o hindi ng namimigay ng ayuda. Ako po, wala po akong pagtutol dyan. In fact, ang aking paninindigan po, yung 4Ps, ginawa na pong batas, tama po yan. Dahil sa pag-aaral po ng World Bank, talagang napatunayan natin na kung kapalit ng obligasyon ng mga magulang na pag-aralin ng kanilang mga anak at bakunahan ng kanilang mga anak, makakatanggap sila ng kaunting ayuda, katanggap-tanggap na po yan bilang pamamaraan para nga maibsan ang problema ng pagkagutom. Ang importante lang po sa pagpapatupad talaga ng 4Ps yung pamimili ng sino magiging beneficiary. Dapat hindi mapolitika. Kaya nga po, dapat talaga DSWD lang po ang mamimili. Kasama na po siguro ang mga lokal na mga ehekutibo. Pero yung mga congressman po, wala po talagang kinalaman yan. Bakit pati sila may say at bakit pati sila ay namimigay? Ang problema, dinagdagan pa natin ng mga ibang ayuda na hindi natin alam kung nakakarating talaga. Yung AIX, yan naman po ay ano po yan, no? Yung bibigyan ka ng konting hindi, yung AIX, no? Yan pa yan, Social Amelioration Fund yan. Well, ako marami naman po nalalaman ng mga mahihirap na nakakakuha ng AIX, lalong-lalo na pag sila ay namatayan o nagkasakit, no? So, again, ang question is, nakakarating ba ho yan sa tunay na mga nangangailangan? Yung tupad na napaka-epektibo o yung cash for work, ang problema nga po dyan, binibigay lang dun sa mga supporters ng mga politiko. So sila pa rin ang nakakakuha ng mga ayuda. At ang balita nga on the field ngayon, dahil wala tayong national ID pa hanggang ngayon, baka pareho-pareho mga tao lang nakakakuha ng lahat ng mga ayuda at meron pang
Yun nga po, no? Yung akap na tanging si speaker lang ang may karapatan na mamigay. Pati yung mga senador, pinagkaitan. Ang tanong, bakit nga ganun? Siguro nga dahil kontrolado talaga ng Kamara ang pagbubuo ng pangtaunang batas na para sa national budget dahil sa ayon sa saligang batas, kinakailangan magmula sa mababang kapulungan ang pangtaunang budget. Pero ang katunayan po, hayan na naman tayo, 500 billion na naman para sa 2024. Tinanggal natin yung ayuda na pwedeng ipamigay ni BP Sara na ibibigay sana dun sa mga hindi nakakatanggap. At titignan po natin sa susunod na taon, ganyan pa rin po ang lalabas dyan. Isa sa 4 na Pilipino pa rin ang nagugutom. Ang problema talaga, pag pinasok talaga ang politika, hindi po nakakamit ang layunin ng mga programa. Kaya nga ang pakiusap natin, dapat lahat po ng mga mambabatas sundin ang desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso na ating hihinain, Belhica versus Executive Secretary, na wag na kayong makialam sa implementasyon ng mga programa ng gobyerno matapos nyo maipasa ang pantaunang budget. Hayaan nyo na yung mga profesional ang siyang magpatupad niyan, lalong-lalo na ng mga ayuda. Dahil naniniwala naman po ako na ang DSWD sa kanilang pag-uugnayan sa mga lokal na pamahalaan, sila po talaga nakakakilala kung sino talaga ang dapat mabigyan ng ayuda. Pero yan po talaga ang katotohanan, ha? Sinasayang natin ngayon ang pera ng taong bayan dahil sa korupsyon at dahil ginagamit sa politika ang mga ayuda, hindi ito nagkakaroon ng, hindi siya nagiging solusyon sa problema ng pagkagutom. At patuloy pong hindi yan makikinabang ang mga nangangailangan kung hindi natin ititigil ang pamumulitika. Siyempre, nandyan din yung katunayan na gaya ng sinabi sa Biblia, no? Kapag ikaw ay namigay ng isda, makakakain lang yung tao ng isda. Pero pag ikaw ay tinuruan mo siyang mangisda, makakaroon siya ng pagkain panghanap buhay. Wala pa rin pong alternatibo kung ang ating tututukan ay pagbigay ng kabuhayan sa ating mga kababayan. Kung hindi natin sila mabibigyan ng kabuhayan sa pamamagitan ng maliliit na negosyo, then bigyan natin sila ng trabaho. Pero sa ngayon po, ang katotohanan po, kaya naman po tayo nagmumulelat dito sa ating rehiyon ng Southeast Asia pagdating sa mga bagong trabaho at saka dun sa direct foreign investments, inaaway po natin ngayon ang malaking mag-invest sa mga bansang Southeast Asia at ito po ang bansang China. Tignan nyo po, ang bansang Vietnam naman po, meron din silang pinag-aagawang teritoryo laban sa China, pero hindi po nila ginagamit itong problemang ito para maging dahilan na hindi sila makinabang doon sa kapital at trabahong pwedeng idulot ng mga kapital na dadalhin ng mga Chino sa kanilang bayan. Hindi lang po Vietnam ang nakikinabang doon sa mga kapital na ini-invest ng mga Chino, kasama na po ang bansang Malaysia, ang bansang Thailand at bansang Indonesia. At syempre, dahil nga inaaway natin ang mga Chino, hindi natin sila binibigyan ng visa, hindi na sila naging turista sa Pilipinas. Mantakin nyo, sang katutak sanang kita ang kikitain na ating mga kababayan kung mas maraming turista dito sa ating bayan. So, ang pangatlong punto ko ay merong pagkagutom dahil nga po bigo ang pamahalaan magbigay ng solusyon doon sa kawalan ng hanap buhay, yung kakulangan ng trabaho at mababang sweldo, at isa sa balakid kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng solusyon ay yung depektibo nating panlabas na relasyon o foreign relations na inaaway natin ngayon, ang pinakamayaman ng bansa sa buong daigdig na pinanggagalingan ng pinakamaraming mga investments at turista dito sa ating rehon, at yan po ay ang bansang China. Well, alam ko marami na naman magsasabi, ayan na naman si Harry Mao, pero yan po yung katotohanan. Tignan po natin ang datos, ha? Huwag po tayo magpadala sa ating emosyon. Dahil hindi lang naman po tayo ang merong pag-aagawan ng teritoryo sa China. Yung mga karatig bansa natin, nakakakuha pa rin ng kapital, nakakakuha pa rin ng mga turista sa China na hindi naman po sila namimigay ng teritoryo. Bakit hindi natin sundin ang kanilang mga ginagawa na isinasantabi ang hindi pwedeng pagkasunduan pagdating sa usaping teritoryo at sinusulong naman ang mga bagay-bagay na po pwedeng maisulong? Pangunahin na dyan yung pangangapital, yung pangangalakal, at yung turismo. Ayan naman po ay
alternatibong perspektibo lamang dahil ang perspektibo ng gobyernong ito kalaban natin ngayon ang China, ang pinakamayamang bansa sa buong mundo sa ngayon. Well, mabuti na lang po wala na tayo sa gobyerno dahil napakahirap pong talagang ma-explain kung bakit sa sandamukal na pera ang ginagastos natin para sa ayuda, gutom pa rin ang Pilipino. Pero alam na po natin ang solusyon, ha? Korupsyon, pamumulitika, at maling pulisiya na inaaway ang bansa na posibleng magbigay ng mas maraming kabuhayan at trabaho sa ating mga kababayan. Well, sana po meron kayo napulot na karagdagang kaalaman dito sa ating maikling talakayan. Hanggang sa muli po nating pagkikita Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik At sa muli nating pagkikita, ito po inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!